Amen. Francisco, andyan! Siya, madali ka! Dama! Magsiya na. Cut! Kaya mo yan! Ilabas mo na anak kapagkat malaki ang ulo nito. Iripa, senyora! Iripa! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Maging mapangaligman ang pagluway sa ating sukli. Ako'y lubos na nagpapasalamat na mahal na Panginoon dahil sa pagligtas niya sa akin. Anak, mamaya na yan, kain muna tayo. Sige po, inay. Mauna na po kayo. Busog pa po ako. Action. Padre nuestro, fu estas et in cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amen. Isang gamo, ganda, at isang batang gamo na naapit sa liwanag ng mundo. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong gusto niya ang liwanag ng apoy. Kung kaya't inuway niya ang pilit ng kanyang ina. Paikot-ikot siya sa gilid ng apoy, papalapit ng papalapit hanggang sa maghiyap ang pakpak nito at tuluyan siyang nanapan. Naintindihan mo ba ang kwento ng damo-damo, Pepe? Hindi siya lumayo sa apoy kung kaya't buwis niya ang kanyang Pepe. Sana'y pakatandaan mo iyan, Pepe. Aking nga lubos ang aking laman sa kadahilan matutupad mo na ang iyong mga pangarap. Pagkamat hindi mo sa akin dahil sa iyo. Nanang, huwag po kayo malumbay dahil ako'y magiging maalang ako. Maraming salamat. Mag-ingat ka. Sabi mo yung mga pangarap at pagkabayan ng mga mag-aaral po ako ng mabuti aking ama. Kaya na po bahala sa aking mga kapatid at tagang-tagang na kayo. Mag-ingat din po ako ng aking pinapay. Anong bahala sa kanya ba siya? Nakakapo po kayo na aking gagawin. Alam po kayo. Ingat ka. Alam po. Dad, mula ngayon ay babaguhin na natin ang iyong pangalang ginagamit ko. Sadyang pinag-iinitan ng ating pamilya. Ang mga taong walang alam, kundi mga piat man lamang ng mga taong ang ginawa ay parang makatarungan lamang. Maging ang pagtanggi ng tatang na magdagdag ng bayad na buwis, ibinigyan nila ng masamang komento. Ngunit, anong pangalan na aking gagamitin, kuya? Mula ngayon, tatawagin ka ng Rizal. Jose Rizal. Kaya pagbutihan mo ang iyong pag-aaral, aking kapatid. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa iyo upang makapag-eskwela. One, action. Si Yes Bueno y Docil el Niño. De todos gana el cariño. Pepe, may alam ka ba sa wikang Kastila? Umpo ako, senyor. Sa wikang Latin? Umpo ako, senyor. Tonto! Ikaw ang umpo ko dahil napakaliit mo! Siya nga. Tranquilo! Kaya siguro walang alam yung utak mo kundi umpo ko. Akin na ang kamay mo. Bakit ho? Para bumaon dyan sa maliit mong utak ang mga bagay na dapat matagal mo nang alam. At ngayon, mabubura na sa isip mo ang salitang umpo ko.
Nasaan si Teodora Alonso E. Mercado? Bakit po? Ano ang kailangan mo kay Nanang? Siya ay nagkasala sa pagtatangkang pagpatay sa pamamagitan ng paglason sa kanyang ipag. Huwag dito! Umalis ka dyan! Nanang! Wala kayong tiyak na ebidensya. Nais lamang makatulong ng aking ina. Ngunit ano ang lumabas? Siya pa ang masama? Ikaw na muna bahala sa tatang at iyong mga kapatid. Inaasahan ko yan. Bilisan mo ang paglakad. Nais ko sana tumigil muna sa paglalakad upang makapagpahinga kung inyong mamarapatin. At sino mang naresto sa paggawa ng kasalanan ay walang karapatang muling ng kahit ano. Tumayo ka riyan at pagpatuloy ang iyong paglalakad. Nanang! Pepe! Labis ang aking galak tuwing pagdalaw, Nanang. Hindi ko akalain magkakatotoo ang iyong sapantana, Pepe. Dahil na rin sa walang sapat na patunay sa kasalanang ibinibintang sa akin. Ako'y pinawalan sala at diyan kay buti ng may kapal. Sadyang napakalaki ng bahay nila, Jose. Oh, at may mga bisita dumatang yung lola. Magandang araw ko. Magandang araw din. Mabuti at padalo kayo po. Hindi kayo pasok. Matagal din po tayo hindi nakita, Lola. Kumusta na po kayo? Ito naman, mabuti naman ang aking kalagayan. Nabalitaan kong matagumpay ang pagtatapos mo sa Ateneo de Municipal na may karangalan. Binabati kita. Sadyang pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Lola, hindi ko yun magagawa sa lahat ng tulong ng mga taong gobay sa aking pag-aaral. Ang lahat ng aking karangalang nakamit ay aking inaalay sa aking ina. Mabuti iyan, hayaan may papasaan at may mapupuntahan din lahat ng iyong ginagawa. Mukhang malayo ang inyong binahe ng iyong kasama. Naiwan ko muna kayo sandali at ako'y maghahanda ng inyong makakain. Maraming salamat po, Lola. Mukhang napapadalas ang iyong pagdalaw, Pepe. Ayaw ba nun aking kapatid? Tinitiyak ko lang yung maayos na kalagayan. Asus, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Alam ko namang si Segunda ang siyang pakay mo sa iyong pagpunta. Maulan na ako at marami pa akong aralin na dapat tapusin. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Kasing ganda mo ang bulaklak na yan, Segunda. Kay aga-aga pa lamang ay pambukulan na agad ang namumutawi sa iyong labi, Jose. Sa mukha kong to, makikita ang pagsisinungaling. Pag-ibig ko, dapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para Salamat sa'yo. sa pagbibigay ulit sa aking buhay. Nakikiusap sa konting pagkakataong mahalin mo. Rizal, maestro. Domino a que solo habla español. Ocupar el de asiento de atrás. Si, senyor. Abran sus libros en la página 2. Tapos, another muna. Yung kay Rizal. No solo para alabarle, lumalo que el hombre hace. Cuando todavía está viva la vida después de él. Muy bien, Rizal. La fama adquirida en la primera categoría de las imágenes religiosas fue Dr. Jose Rizal.
Napakahusay mo sa napakaiging panahon, nagawa mo ng muna sa ating klase. At sa panahon ding iyon, ay nakapagkapit ka ng isang gintong karangalan, isa ka pambihira, Jose. O Pepe, napakagatang yung pagdating. Halika at saluhan mo kami. Salamat po, Tiyo. Ngunit tapos na po ako kumain kasama aking mga mag-aral. Ganun ba? Kamusta ang iyong pag-aaral, Pepe? Maayos naman po. Ngunit ang pamamalakad ay di pa din nagbabago. Ang hindi pantay na pagtingin ng mga praile sa daling ng mga Pilipino ay patuloy pa rin sa paaralang iyon. Sama, mga taong hindi nabibiyaan ng nikatiting na konsensya. Maaari na tayo umalis. Oo nga pala, may pupuntahan pa kami ni Pepito. O paano, may iiwan ko muna kayo. Baka abutan kami ng dilim. Kami rin ay mauna na, Leonor. Kasabay na rin po kami sa iyo, Tiyo. Mauna na kami, Pepe. Leonor, ikaw na ang bahala sa pinsan mo. Opo, Itay. Mag-iingat po kayo, Tiyo. Eto na naman, nag-iisip, minsa'y nagtataka. Ikaw nga ang siyang hanap-hanap, kay tagal ako'y nangarap. Lumuluhang nakikiusap, ko ay mahalin na sinta. Ikaw nga ang siyang Dala ang lungkot at biglating lumulukod sa aking pagkatao sa nagawang pagminsan. Ngayon ay kakaharapin ko ang bagong yugto ng aking buhay, malayo sa aking mga minamahal. Ang pagkakawalay ko sa aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang at sa aking pinakamamahal na si Leonor, na hindi ko lang nakilala sa aking pag-alis. Dami nagpapahirap sa aking kalooban. Alam ko ang sulat ng aking pamilya ang pagdadagdag sa aking nangihirap sa aking mga kalooban. Alam ko sa takdang panahon ay mauunawaan din nila ang pagkakasabisya ito. Ay napakasila. Pero 20 hanggang 22 taong nagniwalo, 84, kasama ko sa pag-aalis ng mga kawasan upang suporta ang mga buhay. Sa pagsilang profesional na bumalit sa pagkakami pag-aalis na ay mauwi sa pagkakami. Kailan upang marami mag-aalis ng ang bila ng pag-aalis sa ibang pagkakas nagsalit na yung kung nakamit ang mga natin. Buhay ng mga pagkita, taong nagigalo sa mga ay nakapasa sa pagiging ng mga pagtapos ko sa Universidad Central de Madrid ay nagtungo ako sa Paris at Germany upang doon mas maraming pagkulit sa akin sa paningin sa pagkakulagin sa aking pagnanay sa mga maramdaman sa akin. Ngayon ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at pagmamasid sa pamumuhay, kultura, gawi at mata sa Europa. Marami ring tanyag na larangan ng siyensya sa aking nakilala. Gaya na lang nina Dr. Theodore Zagor, Dr. Adolf Meyer, Hans Meyer at Dr. Rodolf Virchow. Mabilis na dagdagan ang aking kaalaman sa larangan ng medisina. Partikular ang paggagamot sa paningin sa pagtatrabaho ng mga mahuhusay na doktor doon. Napansin ko rin sa kabila ng iba-ibang reliyon sa bansang iyon ay nakapamuhay sila ng matiwasay. Malayong malayo sa pamumuhay sa Pilipinas. Hirap ng malayo sa ikong mamahal na pamilya. Higit ang pighati na nadarama ng aking puso.
Ang pagkawalay sa kanila ay mas lalo pang pinahihirap dahil sa masalimuot na kalagayan ko sa panatili dito sa Berlin. Kasabay ng pagkalam ng aking sikmura, ang lapis kong kagutuman na mailabas ang aking tunay na saloobin sa pamamagitan ng nobelang No Limita Tangere. Batid ko, napakaganda ng iyong iniisip, Rizal. Nagtitiyak kung maging isang magandang nobela ang kalalabasan niyan. Tama palagay mo, Graciano. Naamoy ko ng tagumpay. Sa oras ng labas ang pinapangarap kong nobela, Rizal. Hindi ba, Senyor Valentin? Tila napakatas ang pangarap mo, Rizal. Hindi ba napaka-ambisyosa ng iyong nobela? Hindi ka ba natatakot sa mas lalong pag-iinitan ng mga Kastila ng iyong pamilya? Di ba't mas nakakatakot mabuhay sa isang bangungot, Senyor Valentin? Isang bangungot na dala ng mga walang pusong Kastila. Batid ko ang naranasan ng mga taong inalabusta at pinagtrato ng mga Amerikano sa Uncle Tom's Cabin na siyang aking naging inspirasyon. Wala itong pinagkaiba sa paghihirap at pagdurusa ng mga kapwa nating Pilipino. Senyor Valentin, mas gugustuhin ko pang matupad ang aking mga pangarap kaysa mabuhay sa iyong sinasabing takot. May bangin tapang Rizal, kaya aking lubos minangaan. May iba tayo, paano may halang yung mga nobela ko sa sarili kung gusto sa'yo, wala ka ba? Oo nga naman, Rizal. Tingnan mo't labis ang pagkabagsak ng iyong katawan. Nais ka namin tulungan, ay hindi sapat ang aming salapi. Napatid ko ang inyong pagtulong sa akin. Maraming salamat sa inyo mga senyor. Natitiyak ako na may alam mo ang iyong nobela, Rizal. Sa abilidad at labis mong kausayan, laking posete. Maraming salamat sa taus-puso niyong pagtulong sa akin. Makakaasa kayo na tatapusin ko ang aking sinulat na nobela. Labis ang aking galak sa pagdalaw mo sa akin dito sa Berlin, Senyor Maximo. Alam mo labis ang pag-anga ko sa'yo, Rizal. Lubos ako nasisiyahan sa iyo mga narating. Hindi ko mawari kung saan ang galing ang iyong katalinuhan. Sadyang napakaganda ng ginawa mong nobela. Katalinuhan ay hindi sapat para makabuo ka ng nobela katulad ng No Limita Tangere. Bawat salita na naisad ko sa aking nobela ay galing sa pusong uhaw sa kalayaan at pantay na karapatan. Sadyang kahanga-hanga ka, Rizal. Ngunit tila masyado ka nalunod ng uhaw mong puso at hindi mo na naririnig ang sigaw ng kumakalam ng mong sikmura. Hindi ko lubos maisip na ganito ang iyong kalagayan. Hindi na kita nakilala at sobrang mong kapayatan. Hindi ko nabatid ang kahirapan. May latala ko lang ang aking nobela, ay bawi na lahat ng gutom at pagod ko. Alam kong yan ang mithiin mo, Rizal. Kaya nga ako naparito sa Berlin upang ikay aking tulungan. Heto ang ilang salapi upang mapangtustos mo sa iyong panggawa ng nobela. Mr. Rizal? I am Rizal. What can I do for you, Mr. Officer? Where is your passport? I said, where is your passport? I'm afraid I don't have my passport in me, Mr. Officer. Do you know that it's still illegal here in Berlin or anywhere in Germany if you don't have passport? Yes, I know, officer. Then, I'm giving you 4 days to present your passport or else we have no choice to deport you. Yes, I understand, officer. Your name? Sir Rizal, officer. Nationality? I'm a Filipino. Where is your passport, Mr. Rizal? It doesn't have a passport, sir. I believe he's a French spy because he randomly visited villages, towns, especially rural areas. That is not true, officer. I'm not a French spy. I'm actually a Filipino physician and scientist, particularly an entomologist. I do visit in rural areas to observe the customs and lifestyle of the people. I believe in you because of your truthful explanation. You can now stay freely in Germany. Thank you, officer. Thank you very much. You can now leave, young man. Dumating din ang panahon na nailathala ang nobelang aking ginawa. Nabatid ko ang labis na saya at kalayaan sa aking pagkatao. Sa kadahilan ng lumabas na ang nabubulok na pamamalakad ng mga Kastila, lahat ng pang-aalipusta at pagmamaltrato ng mga Kastila sa mga kapwa ko Pilipino. Sumabog na ang baho na matagal nang tiniis ng mga kababayan ng Pilipino. Ito na ang simula ng laban naming mga Pilipino. Ang dugo na nananalaytay sa aking ugat, ang apoy na sumisiklab sa aking puso, ang halimaw na pilit kumakawala sa aking pagkatao,
Lahat ito ay iisa lang ang sinisigaw. Ang kalayaan mula sa demonyong nakasya. Ang mga Kastila na pilit humihila sa mga kawawang Pilipino sa impyerno. Impyerno na pamamalakad ng mga Kastila. Ang pagbabalik ko sa lupain ng aking inang bayan, siyang hudyat na nalalapit na digmaan. Oh, Roberto, Anastasia, ulit na padala kayo sa aming munting tahanan. Nabalitaan namin na bumalik na si Bebe sa mag-ibang bayan, kaya kami sinadya dito. Halika kayo. May ginagawa pa si Kuya Pepe. Nais ko din sana magpakonsulta sa inyong kapatid. Nabalitaan namin at patayo siya ng munting klinika sa inyong tahanan. Tama ka riyan, siya ay nagpakadalubhasa sa medisina upang makatulong sa ating bayan. Kalat na kalat ang pagbabalik ni Bebe. Usap-usapan na rin ang kanyang nobelang No Limit Tangere. Batid ko ang kanyang pagkamuli sa mga praile. Ay naku Pepe, matagal na may dinaramdam si Nana. Ngunit hindi raw siya magpapagamot kung hindi rin naman ikaw. Sabi ko na nga ba, sa kabila ng pagtutol ninyo sa aming pangingibang bayan upang maging dalubhasa sa medisina, ay gusto nyo pa rin ang makatapos sa pag-aaral. Nais ko lang, Pepe, na nandito ka sa akin tabi, sapagkat napakabata mo pa kapag ikay umalis. Madami ako natutunan, Nanang. Kung nakita nyo lang ang aking mga nakita, hayaan nyo ibabalik ko ang inyong paningin. Ako ang unang-una ninyong makikita, Nanang. Ayaw nyo nun, makikita ninyo ang kisigan ng inyong anak. Hindi nyo ba alam, pinagkakaguluhan ako sa iba't ibang bansa. Siguro Pepe, marami ka nang napaiyak na babae sa bawat bansang iyong napuntahan. Kapatid, hindi pinaiyak, kundi pinaligaya. Hayaan ninyo, Nanang, pinapangako ko, papagalingin ko kayo. Sa pagbabalik ko sa aking bayan, naging masaya, mapayapa ang aking paninirahan. Sa loob ng 6 na buwan na aking pananatili dito sa Calamba, nanatili din ang pananahimik ni Leonor. Sa bawat ngiti ng aking mga labi ay siyang kirot sa aking puso. Para akong kandila na nauupo sa bawat araw na hindi ko nasisilayan ang kanyang kagandahan. O Leonor, kailan ko muli nasisilayan ang iyong mapupungay na mga mata? Kailan ko ulit nakahawakan ang iyong mga kamay? Nasaan ka na, Leonor? Nasaan ka na? Es una vergüenza para nuestra madre España. Es un escándalo para la Iglesia Los Frailes. Ingrato. Esta novela, Cancelación contra Gobierno, may absurdo. Esto daña la reputación de España y especialmente los aspectos políticos. Deben prohibir todos los copias de novela. No limitan el todo el país. Los contras fue astropelago. Sa pagbuhos ng galit ng mga praile at mga Kastila, ay gumawa ito ng paraan upang mas lalong madiin ang aking nobela. Pinadala ni Arsobispo Payo ang aking nobela sa komite ng Universidad ng Santo Tomas, kung saan binubuo ito ng mga profesor at Dominikano at mga pari. Tama ang General Pepe. Kailangan mo nang umalis ng bansa. Nanais man namin na ikay makatili, ngunit nanganganib na ang iyong buhay. Walang galang ako. Pero tama sinabi ng iyong kapatid si Elsa. Ang buong buhay ko kaya sa permiso. Puprotekta ka sa apat na mga tao. Ngunit di kumatin. Magpasakamay kayo ng mga timuan. Kaya nararapat na sa kayo. Ngunit wala akong dapat ikatakot. Hindi ako nararapat na umalis. Pepe anak, ninanais ko man na manatili sa iyong tabi ay hindi ko kapakayong
ibang bayan, ay muli ko rin nabanahag ang pagsibol ng kalungkutan sa aking puso. Kalakip nito ay ang pag-alala sa aking pamilyang naiwan, kalabis ang paghihirap sa ginagawang pamanatiyag sa kanilang bawat kilos ng pamahalang Espanya. Inais ko mang mas makasama pa ang aking pamilya, ngunit hindi makakaya ng aking kaloobang malagay sa panganib ni isa man sa kanila dahil na rin sa di makatarungang pagbibintang sa akin ng pamahalang tilang nakalimot sa kahalagahan ng mga salitang pagkapantay-pantay at pagiging malaya. Torzal, ilang araw ako, ginong kabalyero. Nangaralan. Upo ka. Pupunta nga kay Galap, basta ka po tatanggalan. Tingin ka muna sa basta ka po. Dahil ng kalangalan nyo mo. Marami na bayan pagkukuha naman yung direct. Hayaan mo, susunod sa mga kita. Maraming salamat, ginong kabalyero. Wala ka naman. Iwan mo na kita. Di ko man maamin, ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. My apologies, sir, but you are not allowed to disembark from the steamer. The authorities placed the ship under quarantine due to alleged of cholera outbreak from the Far East. You will then be allowed to get off the ship as soon as the authorities permit us. Understand, thank you. Thank you, sir. Yo, wari-wari. Dr. Rizal. Suro ko to, yoro. Ito ka ba? Uliwagi di ship to. Watashi no Eugene, okite imasu. Watashi tachi ga arawa, reru koto. Oyuku sa akin ay no de. Utagay no aro yon ko. Natame. Ni watashi tachi no rucho o higareto. Shigate. Adawa. Sorry, wari. Dr. Rizal. Sorry, wari. Natawa ka. Pangulo, Pelicano Apasible, Pangalawang Pangulo, Graciano Lopez Haina, Kalihim, Manuel Santa Maria, Ingat Yaman, Mariano Ponce, at Jose Maria Panganiban bilang taga-suwi. Si Dr. Jose Rizal na bagamat hindi naririto ay nagpagdesisyonan maging pandangal na Pangulo. Ngayon ay itatatag natin ang Asosasyon La Soldada na naglalayong ipunin ang mga gaya nating Pilipino upang ipaglaban ang matagal ng pagbabagong nararapat sa kapitan ng ating lupang Pilipinas. Nararapat lamang na tayo magtayo ng publikasyon para sa mga gawain ng ating asosasyon. Mainam nga yan, kaibigan. Ito'y tatawagin La Soldada sa sunod ng ating Ang magandang idea upang nasimulan natin ang pagkamit ng ating kalayaan ng ating mga kababayan ng ating inang bayan. Ito ay magsisilbing pinaka-importanteng babasahin ng mga Pilipino at pinakamahalagang gawain para sa isang propaganda. Sa aking paglayo sa aking pamilya ay hindi naging hadlang upang magawa ko ang aking ikalawang nobelang El Filibusterismo. Sa ikalawang pagkakataon ay nabatid ko ang hirap at kakulangan ng salapi upang ipalathala ang aking ikalawang nobela. Basa, yan ang malalim ang iyong isip. Ano ba ang iyong binabasa? Sumulat, Senyor Rizal, ang ating kaibigan. Tapos na daw niya ang kanyang ikalawang nobela.
Humihingi lang siya ng konting tulong upang ipalathala ang kanyang natapos na nobela. Hindi nila ako binigo. At natanggap ko ang aking sulat, kalakip ang kaunting salapi. Ngunit hindi naging sapat ito para sa aking pagpapalathala. Nagtungo ako sa Gent Brussels upang makahanap ng mababang halaga ng pagpapaimprenta. At noon ay nanirahan ako sa maliit na silid kasama ang aking kaibigan na si Alejandrino. Ni sa pagkain ay lubos ang aking pagtitipid upang maimprenta ang aking ikalawang nobela. Niente. Buenas noches. Tenemos una orden de registro. Bakit hindi muna ako kayo mapo na magpagsalaba? No tenemos tiempo para estrobar. Buscado todas las casas, armario, dormitorio buscar. Anong ibig sabihin ng ito? Niente. Sandali lang. Ano mo ito? Gente! Dito na restaurant! Restaurant! Ngunit ano kami kasalanan? Hindi na nagbabawal ang pagpapasa at pagtago ng nobela ni Dr. Celsan. Kaya naging masama ang mata. At ang meron sa libro niyan, bakit di mo subukan yung usahin ng nilalaman ng maraming sa kami? Manahimik ka! At may makita niyo yung sarili, katulad ng mga demonyong nakakang sungay na katulad mo. Basta yan! Mababawi niyo man ang lahat ng libro dito sa bansa, ngunit hindi niyo na mababawi ang katotohanan na nagmulat sa puso at isipan ng mga Pilipinong nakabasa niyan. Dahil siya! Magsisimula ng aming laban. Magsisimula na rin ng iyong bangungot. Sa ganap na ika-6 ng Hulyo, ay nagtungo ako sa Malacanang upang sadyain ng Gobernador General. Ngunit sa kabila ng aking sadya, ay isang patibok ang nagbabadya akong harapin, na siyang tuluyang magnanakaw ng kalayaang aking tinatamasa. Ang dagat na ito ang sinusuong ng iyong kaisipan, Dr. Rizal. May mga ilang bagay na ang iyong pagkato sa mga panahon ito, Ginoo. Ito ay mga bagay na bumabagabag sa aking isipan at kalooban. Alam ko pong sadyang napakahirap ang mapalayo sa iyong pamilya. Ngunit kailangan niyo po magpakatatag. Sana lang lahat ng aking desisyon ay tama. Sana lahat ng aking ginawa at sakripisyo ay may katungan. Ngunit sa lahat ng aking mga agam-agam at kalungkutan, ang dapitan ang aking naging ikalawang buhay sa kabila ng hindi tunay na kalayaan. Dito umikot ang aking buhay sa dapitan. Pinagkaitan man ako ng kalayaan, ay nagkaroon naman ako ng ikalawang buhay. Malayo man sa aking pamilya, ay nakamit ko ang pansamantalang katahimikan at kasayahan sa likod ng masamang dulot ng pagkakataon. Paano ba magiging isang matapang ang tunay na lalaki? Lalaki po na katawan. At sa dami po ng kanyang natago at napapunta. Masuot pa isang tunay na lalaki sa laki ng kanyang boses, natag ng kanyang katawan, at sa paghawak ng sandata kung sa dami ng pinabaklang. Sa aking palagay, ang tunay na lalaki ang siyang kayang tumayo at maging matatag sa lahat ng unos at bagyong dala ng pagkakataon. Ang siyang hindi natipilag at buo ang loob. Ang lahat ng bagay, naisin man o hindi, basta nasa tama ay may kakaantuhan. Yan ang lagi niyong pagkakatandaan, mga bata. Anak, kamusta na ang kalagayan mo dito?
Pagbukan ng liwayway, simula ang aking buhay dito nga lang. Nabigyan ako ng pagkakataon mag-buong isang guro. Pinapasa ko sa amin ang aking mga natutunan sa inyo. Minsan naman, ay nag-aaral ako gumamit ng bangka. Ngunit sa paglubog ng araw, tila bumabalik ang mundo ang panatili sa lugar na ito. Malayo sa inyo, malayo sa akin minamahal, dito gusto wala na. Sana nga po, nanang. Sana po. Binuritan, may naghahanap po sa inyo. Magandang umaga po, Senyor Rizal. May pinabatid pong sulat sa Senyor Julio Lorente. May pinapatingin sa aking tao. Nasaan siya? Senyor Rizal, siya po ang sinasabi ni Senyor Julio Lorente. Mr. Tupper, this is Rizal, the specialist. Nice meeting you, sir. Opo po kayo. And this is her daughter, Josephine Brock. Hawakan mo ang kamay ko na mapagkaipin. Pakinggan mo ang tinig ko. Di papansin na ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ang pananatili ko sa dapitan ay walang kasiguruhan. Batid ko ang tanging dahilan ng pamahalang Espanya sa pagpapatapon sa aking roon ay ang kanilang pagnanais na ako'y hadlangan sa mga bagay na aking maaari pang masiwalat. Dahilan ng aking pagnanais na lisanin ang lugar na iyon, iba-ibang suhestyon ang aking natanggap mula sa mga taong labis ting nababahala sa patuloy kong pananatili sa dapitan. At dumating na din ang oras na aking pagtungo sa dapitan, ang lugar na siyang tuluyang magkukulong sa akin, palayo sa aking pamilya. At ang huling mungkahing aking natanggap ay mula kay Ginoong Regidor, nakapaloob sa liham ni Ferdinand Blumentritt. Ang aking pagbuboluntaryong maging doktor sa Cuba, kung saan ang mga sundalo ng Espanya ay mahigpit na nangangailangan ng manggagamot, na sa aking palagay ay isang magandang ideya. Ang bagay na ito, mabilis kong ipinahatid sa Gobernador General Blanco, Hulyo 1, 1896, nang matanggap ko ang sagot mula sa Gobernador General sa pagpayag ng aking naging pasyang pag-alis patungong Cuba. Paglalim ng gabi, hirap natin lulusok ng tao. Sila nagtutog sa atin. Gamitin ang lakas sa pagpapahayag. Mga reformang dapat natin nakamit. Mga pagbabagong nila pinagkakay sa mga Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Tayo magsama-sama sa isang tayo. Kalayaan para sa Pilipino! Kalayaan! Senyor Rizal. Isang araw, Kapitan. Buenos dias. Usted no va a ser cancelado en Cuba. Bigla-bigla ay parang kay bilis magbago ng mga pangyayari. Ang pag-aakala kong matupad ang paglinis ko sa aking pangalan sa tulong ng aking pagbubuluntaryo papuntang Cuba ay hindi na matutuloy. Maging ang pagtrato ng mga taong kabanabay ko sa paglalakbay na iyon ay biglang nagbago. Naging marahas, lahat ay may bahid ng pagdi ka gusto. Ang lahat ng magagandang impresyon ko sa aking paglalakbay ay napawi ng isang iglap.
Sige, papasokin siya. Senyor Rizal, may konases. Paano ba makakalimutan ng tao na tanggal sa akin ng karapatang ilabas sa ayos sa lobby? At pinapatapon ako dito sa malayong lugar ng napitan upang ako'y tumahimik. Hanggang ngayon ay kitalas pa rin ang iyong pananalita. Sadyang mapangahas. Bueno, nais ko lamang ipaalam sa iyo na ikaw ay magbabalik sa Pilipinas luna ng barkong kolon. Ito ay pinag-uutos ng gobyerno ng Espanya upang iyong kaharapin ang mga kasong inihain laban sa iyo. Ang pag-aanda ay di na kailangan. Subalit, maraming salamat pa rin, General. Kung gayon, maaari na kayo malis. Pasukin siya. Ahora bien, como explicar la evidencia que se reunió. Wala itong katotohanan. Hindi ko ginawa ang mga bagay na iyan. Mga propagandang pagkilos, sulat mula sa iyo, mga liriko ng kuntiman na tumutulid siya sa pamalaan maging sa simbahan at mga praile. Mga pagsiwalat ng ilang kasapi ng katipunan na ikaw ang kanilang pinuno. Kasi siyempre, Negris. Kailanman hindi ako sumangkayo na sumama sa grupong iyon. Ang pluma ang aking naging daan upang iyayag ang aking mga nais at hindi ang karasan at pagdanak ng dugo. Kung ibabase ang lahat ng amin akong impormasyon at pruweba, hindi ko papaniwalaan ang iyong pagdedepensa. Pero kung yung Olive, Nariyan mga pangalang maaari mong mapili bilang iyong manananggol. ngunit bakit ko kailangan naman manananggol kung wala naman akong nagawang kasalanan? Paulit-ulit kong sinasabi, ang rebelyon ng mga Pilipinong hindi makapag-antay sa tamang panahon ay walang kinalaman sa akin. Kung gayon, bakit hindi ka maglabas sa isang patunay upang depensahan ang iyong sarili? Señor Rizal, Luis Tabiel de Enrade, sus consejero, San Defense. Me alegro de que regresan también. Siéntate. Muchas gracias. Sa dinami-dami ng pangalay, bakit ako pa ngayong napili? Ngayon pa lamang ay sinasabi ko sa iyong kakaunti lang ang aking nalalaman tungkol sa ating batas. Siguro dahil pamilyar, naalala ko sa iyo ang dating gwardiya at kaibigan na si Jose Tabiel. Jose Tabiel? Si Jose Tabiel ay aking kapatid. Sadyang napakaliit ang mundo. Kamusta siya? Ang ipinunta ko dito, Dr. Jose Rizal, ay tungkol sa iyong mga kaso. Ayon sa pamahalaan, ikaw daw ay bumubuo ng isang organisasyon. Ikaw daw humihikayat ng iyong mga kapwa. At isang organisasyong laban sa pamahalaang Espanya. Ikaw ba ay walang utang na loob na halos pinagkakautangan mo na ng lahat? Maging ang pagkakataon mo sa ngayon na mayroon ka. Pinagkautaan na lahat? Ganyan na ba ang tingin ng mga Kastila sa mga kanilang pinagkakapitagang pamahalaan? Sa bagay, tama ka. Siya ang nagbigay at nagbuo ng aking pagkatao. Siya ang nagpakita sa mga bagay na bumulag sa mga kapwa ko Pilipino sa patuloy nitong pang-aalipin sa kanila. Sadyang kay tapang. Ngunit hindi ka ba natatakot sa maaaring kainatnat nito sa iyong sarili? Maging sa iyong pamilya? Tabiel, isa akong manunulat. Responsibilidad kong isulat ang katotohanan. Kahit pa ito'y maging isang mitya ng aking buhay. Ngunit, ang tanging sinasaad ng iyong nobela ay pabor sa iyong mga kapwa lamang. Kung gayoy, paano maniniwala ang pamahalaan sa sinasabi mong pagkakapantay-pantay? Eh ni ikaw mismo sa ganitong aspeto ay hindi maisagawa yun. Tabiel. Puro katotohanan lamang nakasaad sa aking mga nobela. Katotohanan ay sinasantabi na sinasabi mong pamahalaan. Sadyang napakahirap bang ibigay ang kaunting pabor na maging kapantay ng inyong mga kalai kahit man lang sa pamamagitan ng edukasyon at sibiko?
Dr. Rizal, puro kasamaan na lang ba ang nakikita mo sa Espanya? Puro kasamaan ang ipinapakita ng Espanya sa aking ilang bayan. Gabriel, gaano ka na ba katagal dito? Kagaya mo rin ba ang iyong pamahalaan na nabubulag sa mga bagay na sila naman talaga ang gumawa? O siya, babalik na lang ako pag hindi na mainit ang ulo mo. Gabriel, subukan mo linawan ng iyong mga mata. Desyembre 26 ng taong iyon ay ang pagdinig ng aking kaso sa Korte Suprema. Naroon ng ilang matataas na opisyales ang pamahalaan na sa aking wari ay hindi pa man nakakapag-umpisa ang paglilitis ay may nakahain ng desisyon para sa akin. Kahit alam kong maaaring humantong sa ganito ang aking kalagayan, hindi ko maialis ang panghihinayang, panlilumo at pagkalungkot. Mga damdaming kumakawala sa aking pagkatao